welcome to our podcast. This is Chika Win! Gulaman yan. To be clear, just to be clear. So, ang gagawin po namin today is pag-usapan po namin ang AI. So, artificial intelligence. Sobrang lawak ng pag-uusapan natin naman sa AI. Yeah. Pero wait lang guys. Pakilala muna tayo. Pakilala mo. Hi Hi. guys. Hello! What's your name? Hello, I'm Angel. Hi, I'm Sai. Hi, I'm Kinesha. Hello, I'm Jamie. Hi, I'm Ray. Hi, I'm B. Yeah. Kinugtado na. Okay. So, ano ba start? Sige. So, based on research. Ah? Based on research. Based on AI. Based on Based on research. AI din pala. So, ang sabi ng research ang AI ay may ability to address some of today's most pressing educational concerns while also innovating the teaching and learning process. Ngayon, dahil sa rapid technological advancements, unavoidably carry with them a slew of hazards and concerns that have outpaced policy discussion and regulatory structures today. So, base sa UNESCO, ang AI technologies ay in-ensure na ang mga educational context is governed by key principles, inclusions by and equity. Ano daw? Hindi ko English eh. Masyadong complicated yung Komplikado. AI. Pwede liitin lang Pwede natin. na lang natin. Sige, dahil marami kami, based on our knowledge, i-explain namin yung mga... Karoon tayo ng self-explanatory. So, syempre, Meron dahil... tayong in-handang question dito. Mag-i-spin on... Spin the wheel tayo. Spin the wheel. Spin the wheel. Para meron na to. May spin na ganun. So, ipapresent ko dyan ang spin the wheel. Sir, let's start. Spin na siya. So, ang first question natin today, or yung topic for our today's generation. So, i-flash ko yan dyan. Ano ba talaga, ano yung epekto talaga nito sa generation? Sa totoo lang tayo talaga yung pinaka-na-apektuhan ng AI ngayon. Oo, sa Lalo na generation nung na- nag-pandemic. Lalo na Sobrang ang Gen Z. Mas lalong umano ang AI ngayon. Siyempre, yung mga Gen Z mostly exposed sa technology, lalo na yung ChatGPT, yung Ay, ako, Killbot, marami yung yan. sa Meta Sa AI. mga students dyan, alam na Alam na yan. Cheating issue! Simula na natin sa cheating issue na yan. Cheating issue. Parang familiar. Familiar. Lalo na sa pandemic kasi, lalo na pag tinatamad, pag tinatamad ka, lalo na ginagamit mo yan kasi hindi mo siya regulated dati. So, gagawa ka lang. Search mo lang. Sagot ka na. Ano ba ang meaning ng AI? Kahit yung, anong meaning ng AI? Sasagot na niya sarili niya. Oo. Meron siyang unang-una eh, imbes na yung lalabas na sa mga search bar is mga websites, yung AI na talaga ang mauuna doon. Kaya, yung Pero, yun nga yung tanong, anong epekto nito sa generation ngayon? Like, ano yung pinaka-epekto niya sa atin? For me, ang ano kasi, di ba, dahil na-expose tayo, tapos nagre-rely yung mga today's generation. So, kapag nagre-rely yung mga Gen Z, parang hindi natututo ng maayos. Like, mas like parang bias na yung mga nakukuha niyang info. Hindi na sila nagre-rely sa mga trusted na source. So, hindi natin sure kung anong results ng mga magiging homework nila kung magre-rely sila sa ChatGPT nila. no, kasi yung mga evaluations na kasi ng mga nagagad sa websites, pero kahit nag-base sila sa websites, yung mga nakikita nila sa internet, tapos bine-blend in sa isang result dun sa mga prompt na sinesearch up, ganun pa rin yung wala ka pa rin matutunan. Tapos minsan mali pa nga eh. Hindi pa totoo. Pinakall out ng mga teacher na parang ChatGPT kasi. Natandaan ko tuloy
may nag-submit Oh. based on ChatGPT. GPT. Nakabuhat pa. Parang business na yun. Wala nila. Tapos may nakita rin ako nung nag-meeting tayo. Like, may tinatanong si ma'am. Tapos, parang may naka-highlight nung parang kinapipis About lang. the- Ay, Nalaman ko. Hindi na po Bawag ako na experience. ganito. Pero sa totoo lang, hindi lang naman about sa education. Na pwede maging. Sobrang lawak. Marami din, nagiging ano rin siya sa trabaho, sa pang-araw-araw na ginagawa mo. Sobrang laki, like marami siyang epekto, di ba? Para sa akin, ito brighter side. Brighter side. Yung AI is may advantages and disadvantages. For me, yung advantages niya, kasi ang research namin siya nung senior high. So yung AI, pwede siyang maging way of personalized learning. Kasi di ba during pandemic, syempre bago tayo sa technology. sa ganun. Tapos, yung mga ibang student na hindi na-assist ng mga teachers, ganun. Na-assist ng AI. Oo, na-assist ng AI through personalized learning. Like yung, Kakausapin niya. oo, ganun. Ano Mas yung natututo sila. Notion? Di ba parang, Notion. oo, like, mag-aano ka ng Schedule. Ganon. Oo. Tapos, malaking tulong siya para talagang ikaw mismo, like, sa sarili mo na, like, kunyari kung nahihirapan ka na Gumawa na siya yung mag-guide sa'yo. Oo. Parang mas advanced nga yung, dahil nga mas advanced yung mag-isip si AI, alam niyo kung paano katulungan sa mga, project Kasi ang dami na ano ngayon sa internet talaga eh. Kahit yung mga talaga. So, parang easy access na siya sa mga infos. Minsan naman talaga, may mga correct, like si AI kasi collect siya ng other infos sa mga Google. O, kinokollect niya lang din naman talaga yun. Pero yun nga, wala sa kanya is yung sa human intelligence. Yung parang emosyon. Para, Nag-base lang din siya sa input na ini-input din. Pero di ba din naman sa atin yung AI useful din naman in terms sa pag gumagamit tayo, kunyari essay, like ganyan. Keyboard. Oo, So, paraphrasing. keyboards, kunyari kung nahihirapan tayo pa sa, like, yung mga, syempre, sa paper. Lalo na yun sa pandemic kasi Oo. di ba naapektuhan tayo. So Like, parang naghaano tayo ng kung paano to gawin, Oo. like ano yung tamang gagawin. Pero not all the time is tama Tama yung siya. AI. Minsan nasusobrahan. Oo. Hindi mo kagana. Like, parang nagdedepende ka na talaga sa kanya. Hindi ka na nag-iisip lang sa sarili. Okay, so sa broader aspect naman, di lang sa education. So hindi lang sa education, pati sa work. Kung papansinin nyo, meron ng salip ng mga waiters, mga robots na Yes. which is very convenient na. Sobrang dami niya sa AI. Alexa. Turn on the light, Alexa. Yung mga wait, Alexa, At saka yung sa mga yung mga may disability. Yes! Yun, isa Very, sa advantages. Sobrang para sa mga yung madedetect nila na may bagay dito sila or yun nga yung sa turn on the lights kahit malayo or maglalakad ka pa mag-effort ka pa siya na yung gagawin sa'yo like advance na talaga. Pero at the same time, may advantages and disadvantages pa rin. Medyo nakakatakot, no? Kasi parang ang dami niyang pwedeng gawin at malaman, parang gano'n. May maging Terminator Next tayo. question tayo. Ang haba na nun. Parang nasunod na rin natin yung mukha siya. Medyo nasagot lang. na yung iba. Okay, next question. Okay, spin the wheel. Ito yung ano talaga namin sa podcast. Eat. Oh, ito next, natin pala, pros and cons. Ano sabi Pero, natin? yung kanina, medyo broad pa siya. Ngayon, deep into, na tayo. So, siguro yung mga hindi pa natin nababanggit. Especially yung sa generative AI sa mga art. So, napapansin nyo ba na recently,
may nakikita ko yung mga memes na yung tralala, yung shark na may 3 paa, tapos itong tungtong sa horn. Ginawa siya ng AI. So, akala natin totoo siya, pero gawa siya ng ganyan. So, like parang, ginugulo sa isip natin na, ay, totoo to, ginawa siya ng tao, ganyan. Minsan, di ba yung may mga art house? Nagiging kasi yung sa generative art AI is, well, gawa ni AI. Amalgamation siya, lahat ng mga art na nakuha sa internet, tas inilalagay sa AI para mag-release ng ganong mga brain rot na mga memes, or mga kahit anong art na pwede nyo gawin. Gawa lang ko yun ng prompt, katulad sa ko kanina, parang katulad ng essay, gagawa ka na ng prompt, tas mag-release lang siya ng image na gano'n. Hindi, gano'n na, bilis, gano'n. Pero mapapansin nyo is, hindi siya, parang feeling mo, hindi siya gawa ng tao. Hindi siya, parang mapipil nyo eh. Kahit medyo maganda yung art nun, mapapansin nyo na yun, parang feeling nyo na parang hindi gawa ng tao. May kulang. Parang walang, anong tawag sa originality. Ayun, originality. Kasi amalgamation nga lang siya lahat ng isang Imbis na utak. lahat ng mga artist, yan, sinab lang doon sa AI para mag-generate ng art na gano'n. Yun yung yung parang dahil dun sa mga ganyan, parang natatakpan yung talaga mga may skill talaga pagdating sa word. Kaya lahat ng mga tao is nagiging skeptical. Pero sobrang ganda. Ay, gaga. Yung ba yung nakikita ko sa mga TikTok na yung halimbawa yung pusa, Gumagana yung siya. tapos biglang sasayaw yung magiging tao. May mga ganun na siya. Dami siya. Yung sumasayaw na ganun. Yung si Rena, di ba bago din yun? Sino Ba, makita ko yan dyan. Pero Pag ginagawa nila. Ano na pagkakagawa? Like, parang, wow. Ay, flash ko dyan. Meron pang isa. from picture. Pinagayakap. Ay, may nagiging. Okay, tayo. Ano ba pag-crush mo? Ganun bigla. Tapos magkikiss. Alam mo, dati mo, nakita ko gano'n. Exclusive naman siya. Nakita ko gano'n. Alam mo, crush mo. Tapos, syempre may bayad nila. Pero kasi, Ganun kasi is dati kasi Photoshop lang yan. Madami pang effort para magawa yung ganun. Ngayon, AI lang. Isang pindot mo lang, na agad. Generative na. Parang totoo talaga. Meron akong teacher ng lolo ko kasi. Yun yung isa sa parang masarap din na makita sa AI. Meron akong lolo, nag-pass na. Tuloy na. May teacher siya na kasi sa sobrang parang dami ko nakikitang AI na mga gumingiti sila. Friend teacher lang. Gumingiti na yung mga nagiging live gusto ko siya i-try kasi syempre parang pag may namimiss kang tao, gano'n. Itatry mo talaga siya. Like, sabi ko, ang galing. Like, parang nabuhay ulit siya sa sa sarili ko ba gano'n. Parang totoo talaga na gumingiti siya. Parang yun yung yun na lang yung way mo para maramdaman siya. Gano'n. Sobrang Yun din yung maganda sa AI na parang alam nila kung paano gawin yung facial expressions. Oo. Para maging mabuhay ulit yung picture na to. Pero at the same time, medyo creepy rin. Binuhay ulit yung Ay, hindi naman pagka-creepy ka Ito based on my experience din. Nung design one, ito based on architecture student. Siyempre, design one pa, as an architecture student, siyempre nung design one, wala pa talaga akong alam sa design, gano'n. So may project kami, yung pavilion. Ang ginawa ko, sa Meta, like nag-search, sabi ko, try ko lang naman para magka-idea ako. Sabi ko sa sarili ko para magka-idea ako kung anong design ng ano. Sinerch ko, create a pavilion that is sa Iloilo pa yan. Yun din yung Hindi niya, yun din yung
disadvantage kasi hindi niya alam kung ano yung preference ko. Kahit sabi ako ng sabi na ganyan, hindi niya makuha yung gusto ko. Pero alam mo yun, may binibigay din siyang idea. So natry ko na talaga siya. So nag-create siya ng mga pavilion na nakikita ko na sa Pinterest. So kung ano lang talaga yung available sa internet, yun yung nakukuha niya. So parang siguro as of now, hindi pa siya masyadong advanced na gagawa siya ng parang sarili niya na hindi wala siyang inspiration sa other na copy ganyan or baka may plagiarism sa ganito. Pero yun nga, pero may na-amaze din ako na naka-generate siya ng ganong style ng kuwari pavilion. Pero hindi ko ginaya. I have my own design. So yun, as an architectural student, medyo nakita ko yung may ganun pala, o may advantage siya na pwede siyang bigyan ng mga estudyante ng inspiration. For example, ngayon, gawa ka ng bungalow house, may nakita na akong ganyan. Kuwari sabihin ng prof mo, paulit-ulit lang yung ganyan, sige. Pero di, bawal yan dyan. Dapat you're on your Maganda own. pa rin may sarili kang concept talaga. Wala na tinalay ko lang yung sa aling yung Nakakatakot kapag yung AI na yung nagsariling magbigay ng Grabe. Parang may sarili siyang utak nun. Wait lang. Nagkaroon ka ba ng architecture ng 5 years? Oo, tapos AI lang pala yung ayun yung nakakatakot sa future. Na baka lahat ng mga bagay na kaya natin gawin, AI na ang gagawa. Gagawa. Gusto Parang ko wala lang nang yung sense. automatic lang ang mga paghuhugas ng bigas. Di ba parang isa Sa mga robot natin. Isa sa mga kinakatakot, Gusto ko isa pa sa mga mag-drawing. kinakatakot ng mga tao ngayon, paano kapag ang AI ang nag-control, tapos nagkaroon na sila ng sariling isip, di ba may mga employees tayo? May movie. Kaya na ng robot yun, kaya na ng AI May yan. Bakit movie. ba kung Ay, oo, napuno ko yun. Ay, oo, yun. Di ba, parang, parang, yung din sila, yung pinapagalaw din sila ng AI, like, ano ba tawag sa ganong klase ng, yung community yung ng mundo nila, AI na. Controlled na. Control na ng AI. oo, parang kasi yung sa Divergent, di ba, yung akala nila, yung parang hindi nasa Earth, pero sa Oo. kabilang Earth pala is futuristic na yung nandoon, gano'n. Tapos AI, gano'n. Tapos yung parang may ini-insert na lang na, parang mga chip, yun, ganun para, tapos nakokontrol yung utak ng tao. Grabe na katakot. What, ganun? Wala ka ng control sa Oo. body mo, yun ba yun? Oo, yun. Dalawang beses na. Tapos parang ano lang doon, parang ginagamit sila para, like, Mapaganda yun. bad intentions. Oo. May bad intentions kasi sila. Doon naging masama yun. Imbes na innovative yung or advance nangyari na advance yung sa healthcare ganyan, may yun nga, may bad Siguro kung na-utilize lang ng maayos yung AI, maganda naman yung niya. nakalabasan. Oo, kaso lang, syempre yung iba hindi marunong gumamit. Like, siya, In-abuse. na-abuse yung AI. Kaya, nagkakaroon din ng mga disadvantages na, ayun yung nagiging problem natin. Ayun. Kaya dapat talagang pag-aralan maigi yung AI. Dahil hindi lang siya basta AI lang yan. Ay, sige, papagawa ko. Hindi, kailangan pag-aralan mo rin kung ano yung AI. Next question. Record ko lang. Dalawa na lang. Okay, so, hindi ko speak na video. Generative. Oo, yun pala yun. Napasarap ang kwentuhan. Okay. Nasobrahan. Sobrang question. Advance kami masyado. Advance kami masyado. Ito na, AI on education. Ito, medyo malawak pa rin ito na hindi natin masyado na-discuss. Okay, AI on education. Sige, sino may say dito sa education? Katulad yung sinabi ko kanina, like for personalized learning, ang laking tulong niya sa mga students na, like, may mga home-based student. Kagamay sa... Oo, ganon. Tapos, like, ayun na, like, hindi pa masyado marunong sa ibang bagay na ginagamit yung AI. Ang laking advantage
advantages ako. Pero kasi, minsan rin kasi, naaabuso, nagiging dependent sila sa AI. So, Imbes na makinig din sa... imbes na makinig sa mga teachers or yung mga provided ng mga syllabus or mga modules na provided ng mga teachers, hindi nila binabasa. Nagbe-base na lang sila sa AI, yung ChatGPT, mga AI prompts ng mga kunyari, ano ito? Ano yung, what is so and so, tapos generate na lang ng AI, tapos yun na lang sasabihin. Pero kasi minsan kasi, pag nag-generate kasi ng mga prompts na gano'n, hindi, mali-mali, o minsan Hindi siya accurate. Hindi siya Ganun accurate. ka-accurate. Tapos minsan napaka-flowery pa ng mga Masyadong malalalim. Humanize masyadong malalalim. Yung kailangan mo pa i-humanize. Ano yung humanize AI? Na para maging tao siya yung gumawa. Para magmukhang ikaw talaga yung gumawa, ano? Para praise ka pa na ilang beses. Oo. Minsan kapag di ka maalam talaga mag-English, tapos para kayong mag-English mo, parang crazy. Ay, parang, yung mga gano'n. Medyo helpful din siya sa part na yun. Na parang, wari, yung sa learning mo, yung grammar mo, kung ano yung na-learn mo lang, tapos i-type mo lang siya doon, siya na yung mag-aayos na hindi mo pa alam that time. So, medyo reliable din naman kasi siya sa part na yun. Pero kapag hanggang doon na lang dapat, like parang hindi dapat mag-rely so much Sa na dapat syempre mag-rely ka din sa sarili mo. Ay, tapos na ako mag-rely kay AI. Ay, ito yung lumabas na results ko. So, dapat medyo matuto din ako sa part na yun. Na, ito yung ginawa niya. So, tingnan ko kung ano yung mga pagkukulang ko pa na kailangan ko i-improve. Ganon. Like, kumari, hasa ka na sa paraphrasing tool. Alam mo na yung synonyms ng ng run, ganon. Alam mo na parang Lumalawak yung vocabulary. Oo. So, vocabulary. dahil din sa kanya, yun nga, lumawak din yung vocabulary mo na may nalaman ka palang words na ganito na hindi, na dati kailangan mo pa i-search kung ano yung synonym ng ganito. Sa dictionary. Lalo na dati wala na. Hanap ka pa. Kung hindi libro, Ma, ano nga yung ibig? Oo. Nagtatanong ka na lang eh. Sounds like manual. Before nabili pa talaga ng dictionary para lang Oo, dictionary, May proof ako, glossary, ilan din. mga ang dami kapal-kapal ng mga Oo, hanapin mo pa kung Tapos mamaya wala pa yung Let's word have, sa wait lang, dictionary. Wait lang, hanapin ko sa C. Paano pag gayon Tapos minsan letter? wala pa. Ay, Dati ganun nga. So, parang dati sobrang liit pa ng knowledge mo sa mga vocabulary. Kuwari, ang alam mo lang however, ganun. Yung pala may furthermore, ganun. Furthermore. para kumaba For yung most and for essay. most, ganun. Bakit ginagawa pa ako baba yung S? Oo. High point. So, parang helpful din siya sa part na yun. Kung sa education naman, meron kami dati na sa senior high na mag-generate ka, ikaw hindi AI, Medyo siya na yun. ng sarili mong website. And ang challenging niya. Tapos nitong nakaraan lang, meron ako nakita na nag-trending na sinabi nila, meron ng AI-generated na browser. Na ilalagay mo lang kung ano yung kailangan mo, gagawa ka na niya ng sarili mong website. Website. Na hindi ko Wow! Ano? Pero, Sobrang ano siya. Hindi po yan sponsored. Paano kaya Hindi nila? siya sponsored. Paano kaya nila nagagawa yun? Sponsored ang Shopify. Yan. So, based on research. AI din. Kaya, actually, Internet din. Internet din. So, ito, may question ako sa inyo. Like, ito na yung pinaka-ano natin. Ano na-imagine niyo sa future pagdating sa AI? Like, ano siya sa future? Ano yung... Siguro patay na ako. Ay! Boss naman ganyan. Pati ako nakakalimutan. Paano niyo na-imagine? Baka sabihin ko kahoy. Okay, sige. Sige mo na. Ah, okay. sige. Siya. Sino Okay, may say? for Ano me, yung- for me. Ako yun, di ba? Sige, ikaw Sige, muna. for me,
Well, di naman natin kasi nga mapipigilan eh. Lalo na based sa sinabi ng owner ng OpenAI, yung gumawa ng ChatGPT. Sabi daw niya, hindi na siya mapipigilan talaga. Kasi AI is gonna be here forever, sabi daw niya. Based on what he said. Pero hindi siya talaga mawawala kasi integrated na sa part ng buhay natin eh. So, I mean, it is what it is para sa akin. Yan na lang ang mangyayari. Kasi nandyan na eh, nag-evolve din siya. So, yeah, yun lang yung aking nakikita lang sa future natin. Parang sa future, parang ang dami na magyayaring mga like, yung mga maliliit na bagay, kaya nang gawin ng AI, parang puro AI na yung mga Sana mo yung parang sa imagination mo, parang patuloy na AI na lang ng AI. Parang kung magiging dependent na lang tayo sa AI, parang mas lalong like, darating sa puntong ganun na parang AI na lahat. Yun yung nakakatakot kasi ang daming pwedeng mawala. Ang daming pwedeng hindi na natin magagawa dahil sa AI. trabaho. So yun yung trabaho, isa sa maapektuhan talaga yung may mga Lalo na sa animation. Dami nun eh. Ngayon, kahit meron rin kasing mga movies na ginagawa. AI lang ang gumagawa. Meron. Kaya hindi maganda I mean yun. Yung biglang magpapalit yung mukha, tapos naglalakad bigla na sa... Kung talaga may skill ka, tapos makita mo yung ganun, parang sasabi mo. Yung kunyari, yung sa time ng, kunyari lang, Roman, tapos may mga, Oo, tapos biglang yung may POV na, yung gano'n. Oo. Yung mga moving na pictures na yung mga... Sa future ng AI, sabi nga natin, nag-evolve na siya. So, may malaki siyang impact ng sa mga activities, pwedeng sa healthcare. Tapos, ewan ko, siguro nakita niyo na rin na meron na rin yung mga sa transportation. Diba? Meron na rin. AI generated na sa transportation. Pero ganun for me. Maganda, meron siyang advantages at disadvantages. Meron lahat naman. Sa lahat ng bagay. Kasi mali mo, malfunction, yung mga ganong transportations, magkaroon ng aksidente. Meron. Tapos hindi makokontrol ng tao kasi naka-input na sa kanya na AI to, hindi na siya mapipigilan talaga ng tao. Naka-program na sa... Gumagana ba yung AI without internet? May Maybe. parang oo, may factor ginagawa na kasi talaga eh. Kasi naka-ano daw siya, parang chip sa... Maybe not now, but in the future. Pero ako parang na-excite ako na natatakot. Kasi may possibility talaga na Balik na gulong. dire-diretso na yung sa AI. Mapapansin natin sa future. Yung lang, nag-evolve na siya. Kung yung difference ng AI tsaka yung ML, hindi Mobile Legends guys. Yung mechanical learning. Okay. Kasi pag AI, sabi, na-explain naman natin kanina, marami na siyang aspects. Meron na siyang parang own na information na lalabas sa i-generate ng sarili. Kung sa mechanical learning naman, meron siyang naka-input na data na doon lang magagaling yung lahat ng informations na kukuha nito. Bago tayo natutunan. Mechanical learning. Tandaan mo yan. Hindi Mobile Legends, Mechanical learning. Ayan guys! So, sobrang haba na lang ako Ikaw, natin. dapat may say tayo lahat. Ay, sige. Para sa akin kasi, dahil kasi syempre na sobrang lawak ng AI, parang ang dami na natin mga, Ano yung nakapok mo sa future? like, parang ano siya, parang yun lang din, kagaya na lang din ang masasabi nila kasi halos parang masabi na rin na magiging malawak siya, broad talaga na pati yung mga bagay-bagay maapektuhan. Tapos, parang mas, alam mo yun, parang may mas malalim pa na mangyayari. Sa gaya ng mga, sa mga, sa mga, yung mga
nag-experiment na ngayon about sa mga artificial na gamit. Pati di ba na rin ngayon yung mga Makakalipad ka. Ayun! meron ako nakita na doon na parang kaya niya nang kontrolan tapos nalipad siya gano'n. Parang nakatakot. Nakaka-excite. Spider-Man. Ako naman, Terminator. I think in the future, mas matalino yung tao about AI. Because right now, di ba, parang siguro sa era na to, parang introduction pa lang siya sa generation na to. Since, ayun, like in the future, marami nang gagamit ng AI, mas may utilize na nila ng maayos yung paggamit ng AI. So, siguro meron pa rin disadvantages kapag syempre yung gumagamit greedy sila sa privilege ng AI. Pero I think yung tao in the future is more aware and more knowledgeable about AI. So, ayun lang. For me din, like, ini-imagine ko din na, like, nag-hope din ako na ganun yung maging future na mas matalino tayo sa kanila, na mas may, syempre, mas dapat ma-overtake ng human intelligence yung artificial intelligence. Kasi yung artificial intelligence, ginawa siya ng tao. Ganun kakatalino yung tao na ginawa niya mismo yung Nagawa niya yun. Nagawa niya yun. Ganun tayo katalino. Kaya, for me, nakikita ko yung future na, syempre, na yung tao ginagawa yun para sa beneficial natin, hindi para sa kanila. Alam mo yun, wala pa rin naman silang emotion. Like, hindi pa rin sa kanila, hindi pa rin beneficial para sa kanila yung mga ginagawa natin sa kanila. Like, ginagamit lang natin sila kasi beneficial sa atin. So, yun nga, kahit may disadvantage siya, kasi, syempre, depende na din kasi sa tao na ginagamit siya, ina-abuse siya. So, for me, like, syempre, yung mga tao din, kaya siya nag-e-evolve, like, in the future, kasi, ini-input din ng tao, na parang pinoprogram din ng tao, tayong mga tao na, okay, ganito, si AI, batuhan natin siya ng bagong knowledge na natutunan natin na galing sa atin. So, ayun, for me, yung future natin, yun nga, medyo magiging advanced siya dahil sa atin na yung gusto ko din maging helpful din siya sa mga healthcare, sa transportation. As, lalo na yung Tesla, yung siya na yung mag-autopilot, siya na mag-drive papunta sa akin school. Ganon. So, imagine nyo yun, medyo magiging okay din naman sa lalo na yung Gen Z. Like, dahil na expo, ayun na, syempre naman, like, di yung mga Gen Alpha. Yun yung pinakasagad eh. Yung what if yun, yung parang yung AI, maging ano na rin siya na makatulong sa lives ng tao. Grabe, no? Hindi mo gano'n sa future. Hindi na future naman. What if may gano'n? Ngayon nga na pag-uusapan na about sa yung teleportation na yun eh. What if ano pa yun sa life, di ba? Makaisip sila ng gano'n. Kasi naisip na natin talaga sa future, parang advance na rin yung knowledge nila, like yung dami na rin ako. So, marami pa rin naman na pagkukulang yung mga robot. Pero dahil din nga sa mga tao na yun, hanggang doon na lang yung binigay nila doon sa robot na yun. For example, hindi siya makaluto ng ayos, tapos pupunod niya. Ganon. Kasi, yun ang program sa kanya, kaya siya nagmamalfa. Saka okay din na meron sa limitation. Hanggang doon na lang sila. Meron siyang limitation. May boundaries. Kasi parang iba din. May iba. Sige, Maganda pag may limitation kasi hindi nga natin masasabi paano kung tinanggalan natin ng limitation. Tapos ang pinakatakot ng mga tao, paano kapag nagkaroon na silang sariling utak? Terminator ata yan. Ang dami yun, di ba? Parang pinapakita na sa atin yung Kasi tulad ng sinabi ni V, parang tao din yung gumawa. Yun nga yung inisip natin. Kaso, may dalawang side, syempre. Dalawang Good side, and yeah. bad. Pwedeng gamitin sa, Sa good intentions. Good intentions. Kasi yung bad intentions, alam niyo naman, meron dyang financial, Magiging presidente pa yung robot, no? Kasi Baliktad na ako wag na naman po sana. Wag naman po sana. Pero, kung titingnan natin
natin, meron talagang dalawang side. Laging may dalawang side. Pero nasa sa'yo kung anong pipiliin mo. Depende talaga sa tao. Oo, depende sa tao. Ako ang pili. I will input ang edit. Huwag na ikakat yun. Hindi kakat No, yun. ikat yun. No. Ano, may papatugtugin ako dyan. Ito, break up. Okay, so I think that's it for today. Okay, so to wrap this all up, alam ko naririnig niyo yung drink responsibly, pero hindi yan Use responsibly. Yun yung ating word of the day. Use responsibly. So, yun. Magpapaalam na kami, guys. So again, kami ang Chika Willie! Nakalimutan ko. Okay, 2. What? Ano sabi? So that's it for today.